Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa bilyon-bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Layon itong tiyakin na hindi na mare-recycle at mabebenta pa ang mga ito sa merkado. Si Clazel Pardilla sa report. Ados ng Hunyo na magsimulang lumutang ang pake-paketeng shabu sa iba't ibang baybayin sa Luzon. Ilang linggo matapos matagpuan ang mga kontrabando. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Philippine Drug Enforcement Agency pinangunahan ang pagsira sa mga ilegal na droga. Sa isang waste treatment facility sa Capas, Tarlac, sinunog ang mga nakumpiskang shabu mula sa dagat ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Kasama rin ang mga nasabat na marijuana, ecstasy at cocaine mula sa mga anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. At alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Very, very solid yung system natin from the capture and of the illegal drugs all the way until the destruction of the illegal drugs also. Papalo sa 9.48 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang sinira sa pamamagitan ng incineration o pagsunog dito sa Capas, Tarlac. Layo nitong tiyakin na hindi mare-recycle o makababalik pa sa merkado ang mga illegal na droga. Mismong si Pangulong Marcos ang nagpaliwanag ng proseso ng pagsira ng mga kontrabando. This will be, the chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug. So after na-init na 700 degrees Celsius, hindi na, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga, sirang-sira na ito. Una nang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalakas at makataong bloodless campaign laban sa droga. Ito ang pagsupil sa mga maliliit na sangkot sa droga at pag-target sa mga sindikato. Puspusan ang whole-of-government approach para matuldukan ang problema. Palalawakin pa ng pamahalaan ang hakbang kontra droga. Kasama dito ang pagpapabuti ng sektor sa edukasyon, pagpapakalat ng tamang impormasyon at pagtutok sa mental health. Kasabay nito ang pagbibigay ng pagkakataon na sumailalim sa rehabilitasyon at reintegration program ang mga nasangkot sa iligal na droga. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.